Sa mundo ng kripto, hindi lahat ng balita ay pare-pareho ang bigat. Ngunit kapag ang mismong CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse ang nagsalita, kailangan talaga natin itong pagtuunan ng pansin. Ayon po sa kanyang binigyang diin mula po sa isang CoinDesk report, malinaw po na may malakas na institutional interest na pumapasok kay XRP kahit pa may market uncertainty. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na ang ganitong pahayag ay hindi po basta opinion lamang. Ito po ay nakabatay sa aktual na data mula po sa XRP Spot ETF. Para po sa atin bilang mga traders, investors, holders o hodlers, tayo po mismo ang tinutukoy dito. Dahil kapag gumalaw ang institutions, karaniwang may kasunod itong mas malaking epekto sa market. Yan po siya, ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng 30 or 30 na sunod-sunod na araw ng net inflows sa mga XRP ETF? Simula po noong November 13, 2025, ang mga XRP Spot ETF ay nakapagtala po ng 30 na magkakasunod na araw ng net inflows. Sa industriya po ng crypto, ito ay bihirang-bihira, lalo na para sa bagong investment product. Ibig sabihin nito ay hindi po basta pasok-labas ang kapital. May consistent capital allocation po mula sa mga malalaking players. Sa loob lamang ng panahong ito, halos $1 billion na ang pumasok. At ang asset under management ay umabot na sa humigit kumulang $1.18 billion. Para po sa market, malinaw po ang mensahe. May mga institutions na dahang-dahang nagtatayo ng position at hindi po ito hype-driven buying, kundi strategic accumulation po ito. Ngayon ay bakit po ba naiiba ang galaw ng XRP ETF kumpara kina Bitcoin at saka Ethereum? Kapansin-pansin po na habang ang XRP ETF ay tuloy-tuloy ang inflows, sina Bitcoin at saka Ethereum ETF naman ay nakakaranas ng paputol-putol na outflows. Ang dahilan po nito ay ang pressure mula sa macroeconomic factors at saka volatility. Ngunit ang malagang obserbasyon po dito ay ang divergence ni XRP. Ibig sabihin ay iba po ang pagtingin ng mga institutions kay XRP. Hindi po siya basta kasabay ng general crypto cycle. Mas tinitingnan po siya bilang isang utility-driven asset. May sariling narrative at saka sariling fundamentals. Para po sa atin, mahalagang maintindihan ito. Dahil kapag hiwalay ang galaw ng isang asset, madalas may mas malalim na dahilan sa likod nito. Ano naman po ang ipinapahiwatig ng institutional conviction sa utility ni XRP? Ang tuloy-tuloy po na demand para sa mga XRP ETF ay malino na sinyalis ng long-term conviction. Ang mga institutions ay hindi po basta pumapasok ng walang malinaw na dahilan. Nakikita po nila ang papel ng XRP sa global payments at saka settlement infrastructure, lalo na sa cross-border transfers kung saan kilala sa XRP sa bilis at saka efficiency. Hindi po ito tungkol sa short-term price movement. Ang ETF inflows ay indikasyon po ng positioning para sa hinaharap. Ibig sabihin, may mga naniniwala na mas lalaki pa ang adoption ni Ripple sa enterprise level. Para po sa atin, malinaw na ito ay isang structural bet, hindi isang mabilisang trade. Ngayon ay bakit po ba mahina ang presyo ng XRP kahit malakas ang ETF inflows? Isa po ito sa mga tanong na madalas marinig. Kung malakas po ang demand, bakit bumababa ang presyo? Ang sagot po dito ay ang tinatawag na market disconnect. Ang short-term price ay kadalasang naaapektuhan ng liquidity conditions, derivatives activity at saka retail sentiment.
Hindi agad ito sumasalamin sa institutional accumulation. Madalas ang malalaking players ay tahimik na bumibili habang mahina ang presyo. Ito ay strategic behavior. Para po sa retail, mukhang weakness po ito. Ngunit para po sa experienced investors, maaring opportunity ito. Mahalaga na huwag agad husgahan ang asset base lamang sa daily price action. Ngayon ay paano naman po nagdudulot ng supply shock risk ang patuloy na ETF accumulation? Sa tuwing pumapasok po ang XRP sa ETF, ang mga token na ito ay napupunta sa custodial structures. Ibig sabihin, hindi na sila agad umiikot sa open market. Unti-unti pong kumakapal ang lock-up ng supply. Kapag lumiit po ang liquid supply at nanatili o tumaas ang demand, nagkakaroon po ng imbalance. Ito po ang tinatawag na supply shock. Sa kasaysayan po ng crypto markets, ang ganitong setup ay madalas nauuwi sa biglaang price revaluation. Hindi po ito agad nangyayari. Ngunit kapag nagsimula ito, kadalasan ay mabilis at malakas ang galaw. Ano naman po ang mas malawak na implikasyon nito sa crypto market? Ang tuloy-tuloy na performance ng mga XRP spot ETF ay nagpapatunay na nagbabago ang profile ng XRP sa mata ng mga institutions. Hindi na lamang po siya speculative asset. Unti-unti siyang nagiging bahagi ng structured portfolios. Kahit na tahimik ang presyo sa short term, ang structural demand ay patuloy na nabubuo. Para po sa market participants, malagang basahin ang pagitan ng linya. Ang divergence ng ETF flows at presyo ay madalas early signal ng pagbabago sa supply-demand dynamics. Hindi po ito sinyalis ng kahinaan, kundi posibleng preparasyon para sa mas malaking galaw sa hinaharap. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, ang nangyayari po kay XRP ngayon ay isang classic accumulation phase. Hindi ito flashy at hindi ito hype-driven. Ngunit puno ito ng structural signals. Kapag ang mga institutions ay tuloy-tuloy na bumibili kahit mahina po ang presyo, kadalasan ay may mas malalim po silang nakikitang value. Para po sa mga traders, mahalaga ang risk management. Para po sa mga holders, mahalaga ang pasensya. At para po sa mga investors, ang supply dynamics ang tunay na kwento. Kaya patuloy po nating babantayan ang mga ETF inflows at saka on-chain data. Dahil dito po natin makikita kung kailan magsisimulang magsalita ang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.